So, paano nga ba kami nakarating ng Canada at ano mga pinagdaanan namin bago kami nakarating dito? I'm walking around feeling free, thinking about what's happened to me from your life. It all started in Philippines. Paano nga ba kami nag-apply? Ano ang mga proseso at gaano katagal at magkano ang gastos papunta dito? So sa ngayon, marami na tayong way para makapunta dito sa Canada, tulad ng Express Entry Program, which is yung pinakabago ngayon, Provincial Nominees Program, Visiting, Work Permit, or Study Permit. So lahat ng idea malalaman nyo dito is base lang sa aming na-experience kung paano kami nakapunta dito. Way back 2015, ang wife ko na si Peggy ang unang nakarating dito sa Canada. Dahil sa malaking tulong ng family niya dito, ay nakakuha sila ng sponsorship para kay Peggy. So ang entry niya dito ay live-in caregiver. So syempre, pagdating ng asawa ko dito sa Canada is working permit pa lang ang kanyang pinangahawakan. So need niyang mag-apply ng permanent residence or PR. It takes 24 months bago siya pwede mag-apply ng PR. That time, no? Ewan ko ngayon, 2020, kung ano na ang rules ng cic.gov.ca. After 24 months, pwede ka nang mag-apply ng PR. At magkano nga ba ang gagastusin ng pag-a-apply ng PR residence? So, may tinatawag tayong right of residency at principal sponsor. So, mga roughly ang gagastusin mo dito as 1,100 Canadian dollars that time. So, sa pag-a-apply ng asawa ko ng permanent residence, sinabay niya na kami. Para pagkarating namin dito is permanent residence na rin kami. Masasabi kong hindi naging madali para sa asawa ko ang naging journey niya papunta dito. Kinakailangan niya magsakripisyo, no, kahit maliit pa si Gab, kailangan niyang umalis. Jollibee. Ano sasabihin mo kay mama? I love you. I love you. Ito yung time na sobrang kirot sa damdamin bilang ina, ang pagsasakripisyo. Wait, di ba mag-work ako? Tayo na lang. Tayo na lang? Aba. Di baba naligo. Baba naligo. Ligo ka na. Ligo ba? Pero alis si mama, di ba? Ayaw ko. Di ba nga mag-work si mama? Ayaw. Ay, kasi pinangira lang tayo eh. Ang tagal. Dalawa. Ayan na, ayan na. The closest friend. I didn't want no other, but this man has got it. Sino to? Dito tayo. Ang tagal mo. Grabe. Naloka kami. So masasabi kong talagang hindi biro ang naging sakripisyo ng asawa ko para makuha niya kami at matupad yung future dream niya na magsama-sama kami dito sa Canada. Lungkot, pagod, hirap at sakripisyo, halo-halong emotion ang naramdaman niya. Siyempre, mahirap mag-isa sa abroad, tapos yung pamilya mo is nandun sa Pilipinas, napakalayo, napakalungkot nun. So talagang saludo ko, lalo na sa asawa ko at sa mga OFW na nagtatrabaho at nagtitiis para sa kanilang pamilya sa Pilipinas. So, it takes 3 years bago niya kami nakuha. So, kailangan niya mag-spend ng bakasyon, no? So, nakatatlong bakasyon din siya yata bago niya kami nakuha o bago na-grant yung petition namin. So, every time na magbabakasyon siya dito, talagang in-spend niya yung time niya para sa amin, sa pamilya niya. Talagang total bonding talaga kami. Pupunta kami sa mga gusto niyang lugar na puntahan. And yun nga, kapag babalik siya, is talagang sobrang kirot sa puso at damdamin yung nararamdaman naming pamilya. Kasi sobrang lungkot, alam ko, lalo na malungkot sa amin, pero mas malungkot sa kanya. Pero natiis niya yon dahil
may dream siya at hindi siya sumuko para tuparin yun. So bali, ang way talaga at process ng pagpunta namin dito is all about sponsorship, guys. So para sa karagdagang kaalaman, pwede kayong bumisita sa website na cic.gov.ca. So marami kayong pwedeng malaman doon, pwede kayong mag-research about kung paano magpunta, ano yung mga requirements, para naman meron kayong idea sa mga gustong pumunta dito sa Canada.